Mga kababayan, maging mapagmatyag, makibalita, at laging handa. Ito pa ang video natin mga kaibigan. Mag-ingat sa sunod-sunod na mga bagyo. Nakakapagtaka na po mga kaibigan. Sunod-sunod ang bagyo at para bang ang tinutumbok laging Northern Luzon. Batanes, Cagayan, yan kasi ang dulo. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi ko na babanggitin yung mga nakaraan. Marcy, Nika. Ngayon, mayroon na naman mga kaibigan, nagbabanta na naman. Si Opel. At hindi lang yan. Mas mag-ingat tayo dito sa kasunod na magiging Pipito. Kasi mga kaibigan, si Pipito, unahin ko muna ito si Opel yung mga hindi nakakaalam, siguradong tutumbukin na rin po ang Cagayan. Pero hindi po tayong pwedeng magpakampante kasi hanggang nandiyan sa dagat, pwede pang bumaba o pwedeng tumaas. Yan po ang sinasabi. Pero kung titingnan na talaga yung direksyon, papunta na sa laga ng dulo, Cagayan at Babuyan Island. Pero kapag bumaba kasi mga kaibigan, papunta ng Aurora, kasama diyan ang Central Luzon at Metro Manila. Kaya po mag-ingat po ang lahat, makibalita. Huwag magpatumpik-tumpik pang makinig ng balita. Para bang nangihinayang kayo makinig ng balita. Bakit? Marunong ba kayo? Marunong pa ba kayo sa nagbabalita? Yan po, totoo po yan. Hindi po yan biro. Yung Opel, sigurado sa sapulin na ang Cagayan. Ano na po dyan ngayon, ang balita ko dyan mga kaibigan, ang mga nag-evacuate, hindi na po pinapauwi sa kanilang mga bahay. Kasi sunod-sunod po Pagkatapos nung Nika, Marcy muna, tapos Nika, tapos ito Opel, ibig sabihin, tuloy-tuloy na nasa evacuation center yung mga tinatamaan ng halimbawa, tabing bundok, tabing ilog, yun po ang mga delikado. Parang ano na daw po dyan, umapaw na yung Cagayan River. At ang kawawa po lahat sa lahat ang yung mga magsasaka na naman, mga kaibigan. Huwag po kayong huwag po lang kayong mawala ng pag-asa. Laban lang din po. Kasi kung mawala ng pag-asa, kung wala na ang magsasaka, paano na? Kaya po babawi na lang po tayo sa susunod. At sana ang leader ng ating bansa magawa ng paraan na ang pagtatanim na unang-una yung palay o iba mang pananim na kailangan ng patubig. Dapat po itanim po natin sa summer. Anong kailangan? Tubig. Tubig lang po. Di ba yung mga malalaking ilog dyan, hindi naman natutuyuan. Sana kung nakakatakot man gumawa ng malalaking dam, siguro kung mga hus na malalaki, kaya na yan na paakyatin doon sa mga, papunta doon sa mga sakahan. Di ba? Mas mura siguro yun kaysa sa gumawa ka ng submersible. Kasi pag nasa bundok nga naman, mahirapan na kumuha ng tubig. Pero yung malalaking ilog dyan, kung kuha lang tayo ng hose, ihigop natin doon. Ayun, sinabi na rin yan na mag-i-stack ng tubig. Mga dam, dagdagan ng mga dam. Ang problema kasi sa dam mga kaibigan, delikado po yan pagka pumutok. Kaya po, talaga pong huwag na mawala ng pag-asa mga magsasaka. Hindi naman laging ganyan. Sa malay mo, sa susunod na taon makabawi din kayo dyan. Yan, sipag-sipag lang, huwag mawala ng pag-asa. Ayun. Itong papunta na tayo kay Pipito. Malayo pa si Pipito, ha? Pero sa tingin ko mga kaibigan, mas malakas. Alam nyo naman yan, magibalita kasi kayo. Si Pipito, mas malakas dito kay Opel. Malaki ang kanyang sakop. At maaring bumaba. Sino mag-iingat pag bumaba yan si Pipito? Visayas at Central Luzon, Laguna. Dito po kami sa Santa Rosa, Laguna. Yun po mga kababayan. Pagbantayan po natin yan si Pipito, makibalita. Huwag po patulog-tulog. Kasi mabilis po ang kanyang pag-usad. Alam niyo yung mabilis na pag-usad? Di ba si Opel mabilis din? Nakarating ka agad. Bukas. Bukas yata, tatama na sa Cagayan. Tapos si Pipito, linggo naman, tatama na rin dyan na naman, banda, sa Northern Luzon.
Kaya habang malayo pa kasi hindi rin po nasisiguro ng Pag-asa kung saan talaga sakto maglandfall yan. Pero ang pakiramdam ko mga kaibigan, gaya ng sinabi ko nung mga nakaraang kong balita na habang papunta na tayo sa buwan ng Disyembre, ang bagyo pababa ang tumbok niya. Kung naalala ninyo yung Odette, super typhoon, tumama unang-una sa Surigao, papuntang Visayas. Naalala niyo po ninyo? Na sobrang lakas. Mababa na siya, December. Ngayon, November, ano ba ito? Odette. Konti pa lang ang bagyo nung nakaraan, no? Yung panahon ni Odette. Kasi ibig sabihin, Opel ngayon, November pa lang. Ulit-ulit lang naman yung ng alphabetical yung pangalan ng bagyo. Yun po bantayan po natin itong si Pipito. Ang sabi nila pag lalaki daw malakas. hindi po tayo hindi po pwede basihan mo yung mga pangalan. Basta kung ano yung sinabi ng Pag-asa. Kasi ngayon nasa dagat malayo pa siya. Bagyo na. Yung sila Marce, ako lagi nakikinig eh. Yan sila Marce hanggang dito kay Opel, nag-umpisa yan sa low pressure. Pero itong si Pipito, nasa labas pa ng ating na siya, bagyo na. Kaya po, tinatayan na pagpasok ni Pipito, maaring super typhoon na yan. Kaya po, yan po ang paghandaan natin at ipanalangin na sana itong si Opel hindi masyado mag-ipon ng lakas kasi nasa dagat pa siya. Tulong-tulong po tayo manalangin dyan sa Northern Luzon. Ayun pong mga may sobra-sobra dyan ang kita. Magbigay na po ng donasyon. Ako mga kaibigan, pasensya na kayo. Wala pa ako maidonate. Hindi pa kasi ako nakasweldo. Kung ako, ang aking pagbablog, pag magtagumpay, hindi ako magpahuli dyan sa mga tulong. Totoo po yan. Sa ngayon nga, hindi pa nga ako kumikita sa pagbablog. Kahit pa paano, nakapagbigay naman tayo ng kunting-kunting tulong sa mga kamag-anak na nangailangan. Pag ako sumweldo na, hindi lang sa kamag-anak, gusto ko pa makatulong pa sa iba. Kagaya niyan, may kalamidad. Dapat po talaga. Nananawagan ako sa mga sikat na vlogger. Yung mga milyon ng follower. Kung kayo sumweldo man lang ng 100,000 bawat buwan, tapiasan nyo naman ng konti. Hindi ko naman kayo nutusan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ayan po, marami pong vlogger na malaki ang sweldo. Sana po, ang iba naman talagang kusang loob na nagbibigay dyan sa mga tinatamaan ng bagyo. Sige, hindi po natin habaan. Paalala muli, Opel, nandyan na. Malapit na dyan sa Cagayan. At mas mag-iingat tayo dito kay kasunod na si magiging Pipito. Kasi mas malakas po yan mga kaibigan. Bantayan po natin. Ibig sabihin, manalangin, makibalita, para hindi nasa hulihan ang pagsisisi. Pagsisisi, yan po ang kadalasan. Pagkapabaya po tayo, mag-antay pa tayo na kung kailan tayo i-rescue. Kaya po yung mga gagaya po dyan sa Cagayan yung mga bulubundukin mga kaibigan, basa na yan. Ilang bagyo na dumaan dyan. Habang dagdagan ng tubig, yung bundok, bibigay na yan mga kaibigan. Huwag na pong pakampante, huwag na pong matigas ang ulo na gilid ka ng bundok tapos sabihin mo, wala yan. Kaya po kung minsan nasa huli ang pagsisisi. Sige, ingat po tayo, manalangin at kumilos para tulungan tayo ng Diyos. Ingat po tayo palagi.